Alam niyo bang nakalimutan ko yung date ng flight ko? So dumating ako 24 hours before ng flight. Kaya nagstay ako ng isang night sa Pasay. So ito ako ngayon. Nasa Pasay pa rin. Akala ko nasa Bantayan Island na ako. Check your flight dates talaga. Akala ko kasi July 5 yung flight ko. July 6 pala. Nagpahatid pa ako kila mama. Nag-toll gates pa kami. Nag-skyway. Lahat na mali pala. So ito ngayon, nasa Pasay pa rin ako. Maghihintay. 24 hours early before my flight. Does it feel right? advice ko na lang Oh, punti lang ng tao sa flight na to. Oh. Does it feel right, ma? Ladies and gentlemen, welcome aboard. Paano nga ba pumunta ng Bantayan Island from Cebu City? So, ito. Pagkalabas mo dito sa airport, exit, and then kakanan ka. Kailangan makita mo yung Starbucks. Pag di mo nakakita yung Starbucks, ibig sabihin nasa maling direction ka. Ayan, Starbucks yun. And yun yung signage nakalagay bus. Pwede ka mag-bus or mag-taxi. Ayan yung bus. Sakay tayo. So, nakasakay na ako ng bus. And then, yung pamasahe papunta sa North Bus Terminal or SM City Cebu is 50 pesos na. So, ayan. Nag-van ako. Hopefully maging okay. Pagdating sa Hagnaya Port, i-scan lang yung gamit mo pero bago ka makapasok dyan, kailangan magbayad ka muna ng terminal fee tsaka ferry fee. 295 yon. And then 25 pesos sa tawag ng terminal fee. So yan, pagsakay mo ng barko, yan yung view na makikita mo, and then makakarating ka na sa may Bantayan Island. Finally, nakarating na rin ako dito sa Bantayan Island. Nasa kwarto ko actually. And ayan, nagdala ako ng candle kasi gusto ko matulog. Pinaka-thankful ako na split type yung aircon. Dito ako sa RR Wind Lodge. Lodging House Santa Fe, Bantayan Island. As in 2 minutes walk or 1 minute walk lang siya, beach na. Super lapit na nito. Super mura. Parang 550, 530 isang gabi. Ayan, may working space. Scallops ko. Kasi wala siyang walang hanger, walang sabitan. So, saan ko lalagay yung tuwalya ko? Saan ko lalagay yung jacket? Wala. Yun lang. Pero, okay na. Mura. May wifi. Hindi ko pa na-try yung wifi kung mabilis. Pero ako kwento ko lang kung paano ko nakuha ng mas mura. Sa akin, mas mura na yung tricycle na yun. Pagbaba ko nung ferry, ang layo nung lakad. Nalalayuan ako sa lakad kasi mabigat yung bag ko. Kapikit na ako kasi wala pa akong tulog. Hinahata ko yung luggage ko hanggang sa makarating ako dun sa may labasan papunta na sa may tricycle. Pagdating sa may tricycle na overwhelm ako, sobrang dami nilang nakaano sa akin. Nakatayo sa harap ko, hindi nagtatanong. Saan ka, ma'am? Parang, wait lang. Sabi ko, dyan lang po malapit sa MJ Square, sa RRW. Magkano po? Tapos medyo hesitant sila sumagot. Yung isa sumagot, sabi niya, 50 lang ma'am, pero kung gusto mo special, mag-isa ka lang 150. Sabi ko, maghihintay na lang po ako. Kasi marami naman pasahero. And then, super lapit lang niya actually. Para sa 15 or 10 minutes walk, less than a kilometer away from the port.
Super lapit lang niya for 150. So sabi ko, maghihintay na lang po ako. And then, sagot naman ni Manong, ano ba? Special na natin, ma'am. Tapos bigla akong nag-snap. In yung snap ko na parang nagalit ako sa kanya as if boyfriend ko siya. Ganun talaga. Inihirapan. Tapos ang sama ng tiso, huwag na nga lang. Tapos nag-walk out ako. Nag-walk out si ate mo, girl. Kala mo jowa niya si Kuya. Tapos sinundan niya ako para naman siyang jowa ko rin. Nakato ko yung maleta ko mga 30 seconds o 1 minute na ako naglalakad. Sinusundan niya pa rin ako ng tricycle. Sabi niya, dara naman, 50 lang to, 50 lang to. Tapos may ibang sumusunod din sa akin, mga motor. Sabi niya, ma, may to habal, kasya dito. 20 kilograms yung maleta ko, hindi kaya yun. Sabi ko, hindi po kaya, kuya. Hanggang sa si kuya na tricycle, bumaba siya ng tricycle, tapos nilapitan niya ako talaga. Sabi niya, tara na ma'am, 50 lang to. Kaya lang yan. 50 lang to ma'am. Tapos sumakay na ako, sabi ko. Napaisip-isip ako, ano ba yung ginagawa ko dito? Sa sobrang puyat at pagod ko na pag tinatrato ko ng si kuya na parang jowa ko. So, in the end, binigyan ko siya ng tip. Dinagdagan ko pa yung 50. Yun lang.